alam kung ano yung mga ginagawa ng mga doctors, pero sinabi ko lang sa kanya na gusto ng nanay na tingnan siya ng mga doctors at yun, sinabihan ko yung mga doctors na gawin nila lahat kung ano yung kailangan nila gawin. So, hindi ko naiintindihan pa. Kanina ko lang naisip nung nagkakagulo na sa ambulance na paulit-ulit kami humihingi ng tulong doon sa loob ng detention center. Tapos, walang tumutulong sa amin. Nung tinanong ko yung doktor, pwede bang private vehicle na lang ang pagkargahan? Sabi niya, kung wala naman talagang ambulance, sabi niya, okay na yan. Ako na ang mag-assist sa patient. Tapos, nung nandyan na yung private vehicle, biglang may dumating na ambulance ng police. So, ibig sabihin, nandun lang sila sa vicinity, sa loob ng HOR. Wala silang ginawa. Sinabi na namin, doktor ninyo, doktor namin, kahit sinong doktor. Ambulance ninyo, ambulance namin, kahit anong ambulance yan. Tapos bigla, nung ilalagay na sa private vehicle, biglang may aparisyon darating na ambulance ng police. Sinabi nung next of kin, sinabi ng doktor, dalhin nyo sa St. Luke's QC, kasi dito siya lagi na-admit sa lahat ng kanyang problema. Dito lagi siya na-admit. So, nandito yung medical records. Bigla na lang, nagulat kami lahat. Nandun na kami sa veterans. Bakit? Di ba parehong hospital lang naman yun? Veterans or St. Luke's? Hospital. Tapos kanina, ayaw na naman nila tumulong. Naghanap kami ng ambulance. Wala na namang ambulance. So sabi ko, magbayad na lang tayo ng ambulance. Kausapin natin ang St. Luke's kung anong pwedeng gawin. Nung dumating na yung ambulance ng St. Luke's, biglang meron na namang dumating na ambulance ng police. Tapos, nung nakita ko, nilagay nila na naman doon sa ambulance nila yung pasyente. Tapos, sasarahan ako ng pinto sa mukha ko. Hindi ko alam paano niya gagawin yun. Isasara mo yung pinto na may tao doon. Paano mo masasara yung pinto? Paano tatakbo itong ambulance na ito? Masyadong sinungaling at scheming yung mga pulis pa. Na ganyan yung ginagawa nila sa pasyente. Sila yung nagsasabi kung anong gagawin yan sa pasyente. Sasabi ko, doktor ang mag-decide kung anong gagawin sa pasyente. Kasi hindi naman makakatakbo yung pasyente. She's hysterical. She's in pain. She is nauseous. So, saan pupunta yon? Lilipad ba ng Singapore yon? Hindi naman. Itong nag-uutos sa mga pulis, parang kriminal yung kanilang binabantayan. Tingnan nyo. Para itong kikibuloy they were wasting 300 personnel para hanapin ang isang tao. They're wasting so much manpower dito para bantayan ang isang tao na na-contempt lang. Tapos, ano yun? Kanang atikon pa ba ang mga tao ba? Nagmamadali na lahat kasi ang iniisip natin yung well-being ng pasyente. Nagmamadali na lahat. Tapos,
Meron pa ang mga pulis na panlilin lang ba? Sinabi na sasakay sa ambulance ng St. Luke's, sinabi na pupunta sa St. Luke's. It's truly exasperating. Kahit pulis, hindi mo na maasahan na tumulong. Tapos, gugulangin ka pa. Tama ba yung term na ginamit ko? Gulang? Lalansihin ka ba? Lalansingin Lalansihin ka ba? diba? Saan papunta ang tao? Saan? Kung mismong congressman mo, papatayin ka, yung police, lalansingin ka, tingnan nyo yung palibot. Anong klaseng police yan? SWAT? Tingnan nyo yung dami ng SWAT dyan. Ano yun? Gangster? Drug lord? Chief of Staff lang yun ng Office of the Vice President. Na, for the record, hindi nag-abscond, hindi fugitive. Nag-attend ng hearing, nagpa-detain to cooperate. So, wala naman tayong, it's not our call kung gaano kadaming police dyan. Diba? Pero, yung lalansingin ka ng police, hilduhin ka ng police, ano mo yung sabi ng doktor kanina? They are so dishonest. Yun yung term na ginamit ng doktor kanina. Yung mga police, they are so dishonest. She was so frustrated because she had her patient in mind. And yet, somehow, kung sino man yung nag-uutos nitong lahat, they don't care if you die. You're just one of those na ewan ko na, hindi ko na alam. There's no you cannot talk to her, but I understand meron siyang mga questions na sinagot ng merong mga questions sa doctor na sinagot niya. Pero kami, she doesn't respond to us. So I don't know kung anong. May binanggit mo bang initial diagnosis of doctor? Wala silang sinabi sa akin. Yeah, so she's Last na lang, you will stay dito sa St. Luke's kasama si Abarlo. Yes, oo. Kasi wala siyang next of kin. So, kanina, sa cellphone lang nakikipag-usap yung nanay. Sinabihan niya lang ako na take care of my daughter. So, sabi ko, I promised her, sabi ko na, kung ano yung gusto mo, tita, yun yung masusunod dito. At Mark? Morning, ma'am. Ma'am, may information na dito dadalhin ng mga police from veterans dito sa Correctional Direction. Kaya ganito yung karaming mga police at kahit sa iba pang mga police district. Kaya nga, well, likely, baka ganun nga. They're so dishonest, yung mga police. Ano pa lang? So, if ever, ma'am, Alam mo yun, ngayon ko lang narinig yan, na kaya pala sinasakay nila doon sa ambulance. Kasi ilalagay nila doon sa correctional facility. It's doubly dishonest. Kasi hindi naman ang pulis ang masusunod sa isang pasyente. Ang doktor tsaka ang next of kin. Ihihirapan nga kami doon sa loob kasi wala sa amin next of kin. Vice, if ever na ililipat pa rin si Atty. Lopez, ang titigilan ba natin? Hindi ba tayo papayag ba? No, I do not know.
sabi ko nga kanina, nung dumating na yung mga lawyers, sabi ko, I don't wanna think as a lawyer anymore. I just wanna think as a friend. So, I do not know what the lawyers will decide to do. But right now, it must be the mother of the patient who will be followed. This patient is just a detainee for contempt. This patient is not a drug lord, a suspect, a criminal. Diba? Sorry, although nasabi niyo, VP, na you didn't want to act as a lawyer right now, pero ano ho ang masasabi ninyo sa katahimikan ng IDP or Integrated Bar of the Philippines sa mga injustices na nangyayari ngayon? Well, I suppose they like what is happening right now. So, no, hindi natin alam kung anong iniisip ng IDP ngayon. But yes, sinabihan na rin kami, ma'am. Sinabihan na rin kami na you will not get relief from the courts. Ano po ang magiging implication ng nangyari ngayon sa magiging hearing supposedly by Monday po? Naku, hindi ko alam. I'm sure itutuloy nila yung hearing na yan. And I'm sure nakaswero yan na iaano nila doon. Papatestify nila doon. Ganun po sila kawalang puso. Nasa likod niyo po kami, VP Sara. Ma'am, are you going to attend the hearing? There is something na sinuggest na ng lawyer ko sa akin. Nasabi niya, sagutin mo na lahat. Kasi may sagot naman lahat eh. But then, sabi ko sa kanya, I already gave my reasons. By prinsipyo, bakit ako sasagot sa mga taong hindi inosente. Mga sinungaling. Mga korap. At ulitin ko yung utang bayaran niya yung utang niya. Siya mag-inarapin. Final words. Okay. Wala ng final words, but thank you. Nagpapasalamat ako sa media dahil ang laking tulong ninyo na napapalabas namin sa mga tao kung ano yung nangyayari, ano yung sa loobin namin. But really, yan yung paulit-ulit na sinasabi ko kanina sa police ba. I mean, you should implement lawful orders. When a order is patently illegal, gagawin mo pa ba ang lahat to implement an illegal order? Saan ka nakahanap ng committee order na nangyari between 6:15 p.m. to 12 midnight on a Friday na walang pasok ang House of Representatives, na hindi naman man lang nila sinabi doon na we conducted a meeting with the permission of the Speaker. And look, pagdating ko doon, hindi mo man lang alam kung sino yung kakausapin mo kasi wala yung Sergeant at Arms. I mean, hindi ba yun? I am the Sergeant at Arms. Here is an order. I am assisted by the police. Walang Sergeant at Arms. Kanina, you were begging. Sino ang pwedeng kausapin for an ambulance? And then ngayon ko lang naisip nung naimasmasan ako dyan sa loob. Yung ambulance ng police nandun lang the whole time. Lumabas lang siya nung lumabas na yung private vehicle. I mean, anong klaseng health care protocol yan? There wasn't even an emergency protocol. Wala kami makausap. Ang lahat ng tao umaakyat sa 3rd floor and hindi na sila bumabalik sa baba. Diba? Hindi ba kayo natatakot para sa sarili ninyo bilang na doon po kayo nabubuo ng office ngayon
ma'am. Alam ko na, ako naman kasi talaga yung target, diba ma'am? Ako talaga yung target. Except that, dahil nga wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, iniipit yung mga tao, thinking na meron dyan isa magsasalita. Ang problema, kasi wala talaga silang ginawa. Bakit nila kini-question yung management style ko na on a need-to-know basis yung mga tao? Kung ang chief of staff, pakiramdam ko, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko isasabihin sa chief of staff? Kung ang ASEC, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko naman sasabihin doon? Bakit nila kina-question yung management style ko? Ang sasabihin nila, nagsisinungaling yung tao. Hindi naman nila ako kilala. Hindi nga nila alam, hindi ako nag-i-aircon eh. Correct. Kaya walang problema. May aircon man o wala. Naniniwala po ba kayong hostage taking ang ginawa nila kay Yusek Lopez? Ma'am, naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Pag nakakita siya ng uniform ng police, ma'am, natataranta siya. Kasi imagine mo ba naman, 9 biglang papasok sa kwarto mo. Wala naman tayong problema eh. Ano bang problema natin? Nandoon nakaditig yung tao. Mag-a-attend ng hearing. Nagbibisita kami. Sinusunod namin yung oras ng pagbisita. I don't know, understand. Why do you have to antagonize a detainee who is fully cooperating sa lahat ng kailangan niyang gawin para matapos lang ang king-inang hearing na yan na money-making scheme ng mga congressman? Yes, ma'am. But there are 4 other OVP personnel that are being summoned for it. How are they holding up? Ngayon po na nakikita nila si Attorney Zubeda na pinag-granta ng ganito. Hindi malayo na gumit ang trato sa Oo, ma'am. Sigurado na tayo. Ganyan talaga ang trato. Kasi, naghahanap sila ng ebidensya. And the only way, plano nila, iipitin namin ng iipitin to hanggang sa muntik na ito mamatay para makuha namin ang ebidensya. Ang katangahan yan. Kung may ebidensya ka sa simula pa lang, diba? Last year pa kayo nag-a-announce, Franz Castro, paulit-ulit, impeachment. Tapos ngayon, Joel Chua magsasabi, there's probable cause, but we're short of time because it's already the election. So, ibig sabihin, accountability of public funds is less important kasi uunahin natin ang election ninyo. Oh, so ibig sabihin, wala ebidensya. Last year pa yan eh. Di dapat final nila last year. Wala eh. Ginagamit nila yung COA. Humingi. Hanggang makahanap kayo ng anong pwede namin gamitin. And all because we are in this fucking mess. All because gusto ni Martin Romualdez mag-president. Hindi siya makontrol ng presidente natin. Na hindi marunong magdesisyon. Walang decision-making skills at all. Zero. We are wasting time as a country on what we need to do. Putang inang kawawa na tayo. Murahin mo sila. Ang ina mo na. Pero nandito tayo. God, nandito tayong lahat. Fishing for evidence
so that we can demolish a family that is a threat to our personal gain. We are wasting time. This country should be working on being competitive, jumping to middle income, aspiring to be a first world economy. What the fuck are we doing? Yes. We're doing nothing at all. Magkano ang dollar? Nasaan ang remittance ng mga OFW na inaasahan lagi ng gobyerno na hindi naman dapat? We're wasting time as a nation, as a people. We made a mistake with that fucking Marcos. And we are wasting time. Yes, ano tanong mo? Naniniwala po ba kayong tatayuan ng COA ang kanilang mandato or eventually, sorry for the term, ilalaglag din nila kayo eventually? Ma'am, I told you, diba? Ay, review nyo yung review nyo yung hearing. Yung hearing, kanina. Ay, nung last hearing. Nung tinanong si COA. COA, ay, ano ba, apelido nun? I don't know, I don't remember. Diba? Gusto mo rin magtrabaho? Diba? Gusto mo rin magtrabaho? Yes! I need to work on the notice of suspension. I have a video of Cordoba talking shit about me and Yusek Lopez. So COA and House of Representatives are working together. Actually, sila lang ang working together and lahat ng taong bayan are just parang playthings to the rich. They don't care. They don't care about you. Wala. Ngayon, alas na lang, what will happen to Anthony Lopez po? Ano nangyari? Babalik ko siya sa HOR or sa PWD? Well, I really do not know right now what will happen to her. We just trust that the doctors know what they are doing, and then we entrust to them her healthcare plan. So, kung ano yung gusto ng doctor, kung ano yung gusto ng nanay, yun yung susundin namin. How's her health status? As I said kanina, hindi mo siya makausap eh. But she answered some questions of the doctor. Pero hindi lahat din. And then, pag kami yung kumakausap sa kanya, hindi siya nagsasalita. And really, I'm worried. Kasi kanina din, inano niya yung ballpen pa. Ginaganyan niya yung ballpen na sinabihan namin siya. Sinabi niya sa amin na ayoko na ito, make this stop. I will stop this. Ganyan na mga And she already said her piece kanina before she started vomiting. She said her piece, but she doesn't feel safe. And she is astounded by the lack of rules. She is astounded by the assault to democracy.